Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa mga awit. Kapitulo 90, talatang 12 hanggang 17. Ito ang sinasabi. Dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit, at ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa aming gawain. Magtagumpay nawa kami. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli ay narito kami sa iyong harapan upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umaga ng Huwebes na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pag-iising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoon, sa umagang ito, patuloy naming inaalala ang aming mga kaibigan, aming mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa kanilang karamdaman. Ibalik mo po ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Particular na po, Panginoon, kay Inday Josely na ngayon ay nasa hospital. Panginoon, ibalik mo po ang kanyang lakas na nawala dahil sa karamdaman. At ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na humawak sa kanya upang siya, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan, Panginoon. Salamat din sa ibang mga kaibigan namin na nasa banig din ng karamdaman na hindi ko man sila kilala. O Diyos, ay patuloy mo silang abutin at pagalingin. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan hanggang makarating sila sa kanilang trabaho, Panginoon. At sa kanilang pag-uwi, gayon din po, Panginoon, dalangin ko ang pag-iingat mo sa kanilang mga buhay. Gayon din po sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Ingatan mo sila sa anuman ang kanilang mga ginagawa. Tulungan mo sila, Panginoon, sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Panginoon Hesus, patuloy namin itinata sa inyo ang mga kaibigan namin na hindi pa nakakabangon mula sa mga pagsubok sa buhay, sa mga bagyo na dumating sa aming bayan noong mga ilang araw, Panginoon. Lord, dalangin ko na ingatan mo, pagpalain mo sila, Panginoon. Financially, Panginoon, upang mapagawa nila ang mga tahanan nilang nasira dahil sa bagyo, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga magsasaka. Patuloy mo silang ibangon, Panginoon, mula sa hagupit ng mga bagyo, lalong-lalo na sa kanilang mga pananim. Lord,
tulungan mo po ang mga kaibigan namin ito upang sila, O Diyos, ay makabangon, makatawid sa kanilang buhay, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, siyang magpo-provide sa kanila. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon sa lugar kung saan sila naroon. Panginoon, nagtatrabaho, lalong-lalo na sa mga lugar na may kaguluhan. Lord, proteksyonan mo ang mga anak mong ito at patuloy mo silang ilayo sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kaibigan ng mga mangingisda. Maganda na ang panahon, maaaring sila po ay makapangisda na. Panginoong Hesus, tulungan mo sila na makahuli ng mga maraming isda upang sila, O Diyos, ay marami silang maidala sa hapagkainan ng mga Pilipino, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy ko rin tinata sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila at ingatan mo sila kasama ng kanilang buong sambahayan. Gayon din po, Panginoon, ang mga nag-celebrate ng wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagpalain sa kanilang pagsasama at ang pagmamahalan ay patuloy na nagbibigay lakas sa kanilang pagsasama, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang awit 90 ay ipinagpapalagay na ikinatha ni Moses. Sa bahagi ng salmong ito, sa 90, talatang 12 hanggang 17, ay isinasaad ang kahirapan ng buhay. Iniangkop ng may akda ang panalangin na panaganain at mapaunlad ang buhay mula sa hirap tungo sa ginhawa at maranasan din ng mga susunod na salinglahi ang pagdaloy ng pagpapala. Bago rito sa chapter 90 verse 10 ay binanggit yung kadalasang panukatan ng tao sa ibinibigay ng Diyos sa haba o maging ang ikli ng buhay na ipinahiram. Mababasa natin, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80. Kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng lusa, hirap, pumapanaw pagkatapos. Dito sa sang maliwanag, sinasabi rito na may hangganan ang buhay dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi sa 90:12, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Paano ba natin dapat isabuhay ang buhay na pahiram lamang sa atin ng Diyos na ating manglilikha? Dito ngayon papasok ang mga inihayag ng Panginoon Hesus tungkol sa lalaking mayaman na nagtanong sa kanya kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Marcos 10:17, kagaya ng taong ito na nagnanais ba tayo ng buhay na walang hanggan? Ano ang mga dapat nating gawin? Iniisip ng lalaking mayaman na sapat na ang pagsunod sa kautusan. Ngunit alam ng Panginoon Hesus na nilalaman ng puso ng lalaki at ito ay ang ipagbili niya ang kanyang mga ari-arian. At ang ipinagbilhan ay ipamigay
sa mga mahihirap. Kapag nagawa na niya ito, ay sumunod siya sa Panginoong Hesus. Subalit, mga kaibigan, nalungkot siya sapagkat hindi niya kayang i-let go ang kanyang mga kayamanan. Ayon sa Marcos 10:17, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Hindi naman sinabi ni Jesus na ang mayayaman ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, kundi may kahirapan ito kung hindi nila palalayain ang kanilang sarili sa silo o bitag ng mga bagay na makasanglibutan. Gumamit siya ng hyperbole, no? Isang figure of speech na nagbibigay eksahirasyon para bigyang diin ang nais ipabatid na mensahe o kahulugan nito. Ito ay ang mas maagang o magaan sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad at sinabi niya ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang bunga ng pananampalataya, mga kaibigan, ay buhay na walang hanggan. Yun ang bunga ng ating pananampalataya. Buhay na walang hanggan. Kapag dinaligdan ng isang tao ang mga pinanghahawakan niya at sa mundong ito, na dati niyang malabis na pinahahalagahan, hindi siya pababayaan ng Diyos. Diba? Hindi siya pababayaan ng Diyos. Sinabi sa chapter 10, verse 27, na ang anumang hindi kayang gawin ng tao ay hindi imposible sa Diyos. Higit na dapat naisin ng tao ang buhay na pangwalang hanggan. Yun, mga kaibigan, ang ating focus dito sa lupa. Ang buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Higit ito sa anumang kayamanan. No, higit ito sa anumang kayamanan na dito sa lupa. Sabi nga sa Marcos 8:36,
Sapagkat ano ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Diba? So, ang buhay na walang hanggan, mga kaibigan, ay hindi mai-earn. No? Hindi mai-earn ng tao dahil sa kanyang mabubuting gawa. Hindi ganon. No? Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makapaggagawag nito sa tao. Ayon sa Efeso 2:8 at hanggang 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Malinaw po yan. Sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang, Panginoon, na ako ay iyong parusahan. Salamat, O Diyos, na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan at tiniis ang parusang dapat na ako ang magdanas doon sa krus ng Kalbaryo upang ako'y iyong mapatawad. Tinatalikuran ko ang lahat ng aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon, Panginoon, para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kaangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako sa iyong mga anak na nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Amen.